Good morning! Yes, it's coffee time with God. Amen. Okay. Yun, wow. So ang ating gospel reflection is entitled Witnesses to Jesus. That is taken from the Gospel of John, chapter 5, verses 31 to 47. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jews, "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept human testimony, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me. Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice, nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he has sent. You search the Scriptures, because you think you have eternal life through them. Even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life. I do not accept human praise. Moreover, I know that you do not have the love of God in you. I came in the name of my Father, but you do not accept me. Yet, if another comes in his own name, you will accept him. How can you believe when you accept praise from one another, and do not seek the praise that comes from the only God? Do not think that I will accuse you before the Father. The one who will accuse you is Moses, in whom you have placed your hope. For if you had believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. You search the scriptures because you think you have eternal life through them. Even they testify on my behalf, but you do not want to come to me to have life. Okay. Sa akin, ang pagkaintindi ko dito sa yung buong ito, parang sinasabi talaga na
magtiwala talaga tayo kay Jesus, kay Jesus, Jesu Kristo. Parang siya talaga yung way, the truth. Jesus is the way, the truth, and the life. He who comes to me will not perish and have eternal life. Hindi ba? So, ito talaga yun pala. Ngayon ko lang na-realize. Ito pala yung passage na yun na talagang sinasabi niya na dumaan kayo sa akin. Kasi kahit anong gawin mo, kung hindi ka naman sa kanya naniniwala, sabihin mo naniniwala ako sa Bible, pero pag sinabing si Jesus Christ, hindi ka naniniwala. Di ba? Eh sabi nga dito, kung naniniwala ka kay Moses, si Moses siya ang nagsulat tungkol sa akin. Tatamaan din ako doon kasi lagi akong nakikinig tayo sa gospel, nagagawa tayo ng ganito, so lagi tayong may reflection. Pagkatapos meron si Jesus na sinabi tapos hindi yun ang susundin ko. Parang ang akin dito na it is not what you do, but the faith that God gives you to believe in Him ang nasa akin. Kasi kahit gawa ka ng gawa, gawa ka ng gawa, no, para, yun nga, yung magbabasa ka nga ng Bible, pero hindi ka naman naniniwala sa Kanya. Hindi man totoo yung Jesus Christ na yan di ba? Hindi naman yan Diyos Pero lagi ka nagbabasa ng Bible, di ba? So parang ang nilalagay mo lang sa utak mo yung gusto mo. Hindi mo talaga iniintindi kung ano talaga yung message ni God sa iyo. So yung heart mo is not open to His words. It is close to what God wants you to believe. Parang ang sinabi mo, ang importante ang iyong sinusundan ang ating Panginoon. Parang ito yung sinasabi niya, no? Yeah. I am the way, the truth, and the life. Yeah. So, maraming pwedeng magbigay ng mga sinasabi sa Bible, in-interpret nila, may mga preacher. Pero, yun minsan pinaniniwalaan natin, pero si Jesus, hindi natin minsan matanggap yung ibang sinasabi niya. Ayan. So, that is the problem. Ang sa akin, testify. Testify. Ilang beses siyang inulit dyan sa scripture na yan. Parang message na na-pick up ko ron. Yung testify kasi para saksi, hindi ba? Meron kang sinasabi para sa sinabi ng tao na yon. And yet, pinaniwalaan mo. And buhay mo, talagang pinakikita na naniniwala ka sa kanya. Yun yung yung parang sinasabi, you testify. Ngayon, ang sabi ni Jesus, you testify to the truth. Ngayon, sino ang merong parang sinasabi natin karapatan who can testify to the truth? It is our Lord Jesus. Kasi yung nagpadala sa Kanya, yun ang Kanyang tinetestify. Yung Father, the God the Father. Kaya si Jesus, kasi hindi naman natin nakikita yung Father. No? Yung scripture, yan ay ginawa with the inspiration of the Holy Spirit, who is also God. Pero yung scripture minsan nakakarating sa atin with different interpretation. Kaya babalik na naman tayo kay Jesus, yung ating totoong dapat na i-testify natin. That means we witness doon sa mga ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Maganda to, no? Kasi yung testify, parang sabi dito na yung buhay natin, your life, is your testimony. Yeah. Now, what are you testifying about? No? Ano yung pinapakita mo? Kasi yan yung testimony mo So, kung si Jesus nagtitiwala ka talaga, di ba? Yun dapat ang lalabas sa'yo. Kaya nga follower ka ni God, di ba? So, ngayon, ang balik si Jesus, Diyos yan na nagkatawang tao. So, dahil ganon, tinetestify naman niya si God. Di ba? Sabi mo, si God the Father. Yung buhay ni God,
siya kung ano man yung nakita niya kay God, kasi siya ang nakakita, siya yung pinadala eh. So yun yung pinapakita niya. So safe tayo doon. Kung siya talaga yung susundin natin. Kasi siya yung alam natin na pinadala ni God. So parang pasa-pasa Jesus yan. is the truth. Yes, Sabi. oo. So, safe talaga tayo. Tignan mo, 12 lang yung apostle. Pero maganda yung testimonials nila, nakasulat at pinakita nila sa mga taong generation. Eh, ilang generation na ngayon? No? Dala-dala pa hanggang ngayon. Okay. Ako, sa tingin ko, kasi ang problema rito, paano mo malalaman na you are testifying to Jesus? Diba? Yung iba, mga nagbibigay ng mga patotoo, sinasabi na patotoo, and gusto nilang i-testify yung ginagawa ng ating Panginoon. Pero paano mo malalaman that you are truly testifying to Jesus, who is the truth? Ako, sa akin lang, minsan pagkakinig ako doon sa mga nag-witness, yung mga nag-share, no, yung kanilang witnessing sa buhay nila. Pagka napopokus ako sa kanya, parang ang galing niya, parang ganon. Parang sa Hindi. tingin ko, hindi niya nalilid kay Jesus. Kasi parang si John, sabi, dati kontento na sila kay John the Baptist, no? The shining light, blazing. Pagkatapos, kung na-focus lang sila doon, kulang yung kanilang pag-testify. Si John ang kanilang no? Sabi nga, dapat tumuloy yan kay Jesus Christ. Ako nga minsan nararamdaman ko yung pag-sharing ko, testifying, sabi, witnessing. Pagkatapos sasabihin, wow, ang galing mo naman. I feel, hindi ko nagawa yung ano ko, no? Yung tamang testimony. I would rather say na, wow, ang galing gumalaw sa iyo ni God, no? God is truly working in your life. Yun, ganun ang parang mas natutuwa ako pagka yung ganun ang dating. That means I have done my part to testify to our Lord Jesus. Yeah, tsaka naalala ko rin, no? Di ba si John, sinabi pa nga ni John yun I am baptizing you with water, but somebody will baptize you with the Holy Spirit. Di ba yun yung si Jesus? Di ba? Yun yung sinabi niya. Doon kayo pumunta, wag sa akin. Di ba? Nung dumating na si Jesus, pumunta sila doon. Hindi niya pinipigilan. Yeah. Kasi alam niya na parang ahead lang siya eh, 'di ba? Para i-prepare sila. So, siya mismo nagsabi noon. Kaya alam, may mga tao na parang kumbaga sa yung ina-idolize ka na nila, parang ganon. So, nakakalimutan na talaga yung totoong sino ba talaga ang i-worship. Oo. Ito rin yung halimbawa meron kang leader ka na isang community. Pagkatapos parang ang mo na inaalagaan ko kayo, parang talagang ako ang mag-transform sa iyo. Oo. Di ba? Parang I have the power to transform you. That is another ako ayoko Delikado nung yun. ganun. Oo. Yun, delikado talaga. Dapat I am being used para Yes. maging shepherd siguro. Yes, you are just an Shepherd. instrument of God. Oo. Pero they will be transformed by our Lord Jesus. Yes. Hindi ako. Yun yung parang sinasabi, inaangkin mo na yung flock. Yan. Kaya siguro ngayon ang another message, no, yung message nakita ko na pwede nating i-apply. Kunyari meron tayong hinahangaan na mga pare, kasi maraming mga magagaling mag-sermon, may hinahangaan tayo sa community kasi meron tayong mga leaders sa community. Wag po ma-stop doon. Tignan natin siya lagpas, no? Ibig sabihin niya rin, nagsasalita o nagsisermon. Ang nakikita mo, si Jesus sa kanya. Diba? Na nagsasalita lang siya. Pero ginagamit siya ni Lord, no? Para sabihin sa iyo yun. So, yun na. Wow, Ang kanina. pinaka-message sa atin
is yung ating pag-testify is Yes. testifying to the truth to our Yeah. Lord Jesus. Jesus Christ is the The way, way, the truth, and the and the life. Okay. Amen. So good morning and see you tomorrow Tomorrow. here in Coffee Time with God. Amen.